Nylon lang talaga ang talagang magbigay ng song offering, no? Chapter 10 verse 1. Romans chapter 10 verse 1. Okay, young people, pakipasok mamaya yung ating whiteboard, please. Alright, chapter 10 verse 1. Okay, isang verse lang ating basahin. Verse 1, go. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen. Lord, tonight we thank you for this evening sa opportunity po na kami muli ay magkaroon ng opportunity na makapag-prayer meeting, makapag-Bible study, and of course, Lord, aming maibigay ang aming mga prayer request, aming mga petitions, diyan po sa inyong throne of grace. We know na walang ibang paraan, Lord, upang makamtan namin ang mga bagay na aming inaasahan, kundi through prayer. And we believe if it is according to your will, Panginoon, hindi niyo po withhold ang aming mga desire. And tonight, as we proceed sa aming Bible study, it's my prayer na turuan niyo kami, encourage niyo po kami like Apostle Paul na mayroon kaming deep longing and passion for souls. Be with us tonight and cleanse our hearts and minds this evening. This is my prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, pakipasok. Yan people, sinong available po dyan sa ating whiteboard. Na ang verse na ito ay very deep po ang message sapagkat ito po ay very desire, no? Ito po yung pinaka intense desire ni Apostle Paul sa kanya pong buhay. I believe lahat tayo may mga longing, no? Pag sinabi mong longing, mga desire sa buhay, mga hinaharap, hinahangad sa buhay. Okay? May mga longing tayo na one day ganito. Pero wala pong hihigit kung ang ating desire at longing ay maligtas ang mga tao. Amen? Brethren, my heart's desire. At ito po yung ni Paul. Kasi alam niya, yung mga kababayan niya hindi po ligtas. Alam po niya, mga religious people ang kanyang mga kababayan. But in reality, they were lost. Okay? They were lost regardless kung ano po yung kanilang ginagawa. Okay? And that is why si Apostle Paul, siya po ay aware na ang kanilang righteousness ay hindi po tama. Kumbaga, mali po yung kanilang ginagawang righteousness. In verse number 2, sabi niya, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. So, ang kanyang mga kababayan ay meron pong zeal. Pag sinabi mong zeal, meron silang passion to serve the Lord, no? Na maglingkod. At meron din po silang knowledge. But the problem, ang kanilang knowledge is not according sa knowledge ng Panginoon. Sapagkat verse number 3, sabi dito, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness and have not submitted themselves unto the righteousness of God. So righteous sila, in the sense na kanilang sariling righteousness. At sabi po ni Paul, they establish their own righteousness at gineglect nila yung pinaka-real righteousness ng ating Panginoon. And that is why na si Apostle Paul, ito na lamang ang kanyang desire. No? Desire na ma-save ang kanyang mga kababayan. Alright? Alright. Paul's
longing. Okay, so merong longing si Paul, at hindi lang po longing, but deep longing. Pag sinabi mong deep longing, talagang grabe yung desire niya. Okay, hindi ordinary. At ang yung longing na yan is for the salvation of men. Maligtas yung mga tao. Verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. They might be saved. So dito po in verse 1 tells us that this is a such true burden for souls will always be expressed in prayer. So dito po gi-express po ni Paul ang kanya pong prayer and desire as a soul winner. So una po, it was, okay, anong klaseng prayer ito? Ni Paul. Okay. It was a shared prayer. It was a shared prayer. Bakit shared? Ginamit po niya yung word na brethren. Brethren. Ibig sabihin siya po nag-request sa lahat ng mga saved, hindi lang mga Hudyo, kundi sa lahat na saved, na sana tulungan siya. Namamanhik po siya. Nag-request siya ng alalay ng mga ibang tao, yung ibang Christian, na tulungan siyang mag-pray at ipag-pray yung mga hindi pa ligtas. So same sa atin, dapat magtulungan tayo na ipag-pray natin ang ating mga pamilya na hindi pa ligtas. Amen? Walang ibang dapat magtulungan sa prayer na ipag-pray ang mga relatives natin, loved ones natin, family members natin na di paligtas, kundi tayo ng mga Christian. Sino pa bang ibang mag-pray para sa mga loved ones natin? Kundi ang ligtas. Kita na mga saved. And I believe every member, every family natin, hindi pa saved. And that is why this is the purpose by prayer meeting tayo. Dapat nga, every prayer meeting, magkuha tayo ng pangalan dito ng family member natin. Na ipag-pray natin na ito'y maligtas kahit every prayer meeting, starting tonight. Lord, ito si example. Family ni Ma'am Joy na i-request niya, ito ng person na ito. Next prayer meeting, family naman ni Marivic Millones. Next prayer meeting naman, kay Ma'am Neri. Di ba? And I believe, malaki ang ma-accomplish at ma-contribute ng prayer. Hindi natin ma-underestimate po ang power of prayer. That is why ito yung prayer ni Paul. Ginamit niya ang word brethren. Every time mabasa natin ang brethren, nag-refer po yan sa mga fellow Christians. Hindi mo pwedeng tawagin na brethren ang unsaved na tao. Ang brethren, that means kapatid o kapatiran in general. Brothers and sisters in the Lord. Amen. Kaya dapat mag-share tayo. I-sharing, no? I-share natin ang burden, i-share natin ang ating prayer request. Yes, ga-pray ka siguro, pero iba din ang impact pag mayroong nag-pray na ibang tao. Iba ang impact pag marami ang nag-pray. There is a collective power sa prayer. Corporate prayer. You can pray individually. We can pray individually as Christian. But iba din yung corporate prayer. Katulad natin ng ginagawa natin ngayon. That is why si Apostle Paul, ginamit niya yung word brethren. Mga kapatid, sabi niya, ito yung aking desire. Ito yung aking panalangin. Na sana po, tulungan niyo ako
na maligtas yung aking mga kababayan. Kasi alam ko po sila'y religious po sila, pero di pa sila ligtas. Napaka-religyoso nila, pero mali yung kanilang righteousness na ginagawa. Iba yung righteousness nila. At hindi yun yung righteousness na dapat para sa Panginoon. Hindi yung righteousness na makakaligtas sa kanila kasi sarili nila, righteousness ang kanilang tinataas. Alright? That is why, mga kapatid, no? So, ating makita dito na kailangan tayo, no? Mag-pray, no? Tinawag niya, nag-umpisa po siya, he begins calling upon his brethren, no? Na tayo po, bilang magkapatid, ay responsible tayo sa mga tao na ating pong i-share ang ating burden, no? Responsible tayo na ipag-pray ang kaligtasan ng ibang tao at magagawa po natin ito, mga kapatid, sa through prayer po, no? Through prayer. That's why, no, magtulungan tayo. I-share natin, no? Meron kang gustong maligtas, no? Gustong ma-revive o member of the family, no? Gawin po natin 'yan. All right? Not only it was a shared prayer, pangalawa, mga kapatid, it was a Yon. Heartfelt. Oh. Heartfelt prayer. Heartfelt prayer. Pag sinabi mong heartfelt, burning, passionate, burning, and intense. Intense. So pag sinabi mong heartfelt, taimtim, no? Nag-aalab, yun pong ibig sabihin. Anong klaseng panalangin niya? Heartfelt, hindi superficial. Hindi yung haphazard na klase ng prayer. Talagang binuhos niya, nag-effort siya. Ang puso na nandun, umaalab. Ganon ang klaseng prayer ni Paul. Hindi siya mag-stop hanggat di niya nakuha yung result. Ganon po ang ibig sabihin ng heartfelt prayer. And this is the kind of prayer na gusto ng Diyos na gawin natin. Amen? This is the kind of prayer na gusto ng Diyos na maging habit po natin. Sana po ang ating prayer, sana every Wednesday, heartfelt, passionate, amen? Ibig sabihin, take time to pray. Huwag magmadali. Makonsider kaya ng Panginoon ating prayer, heartfelt? Kung dito tayo sa church, huwag kang mag-isip ng iba. Think about glorifying God. The reason why the prayer meeting tayo, para ibigay natin ang ating mga prayer. I-turn over natin kay Lord. So, paano tayo maka-expect ng sagot kung ang ating prayer haphazard? Hindi heartily. Walang pasyon, walang burning. Parang ritual lang, parang formality lang, nag-pray tayo. And no wonder hindi natin makamtan ang result sapagkat hindi heartfelt ang ating prayer. Tingnan niyo si Jesus Christ, ating example, mga kapatid. Tingnan niyo po anong klase mag-pray si Paul. Acts 20:31. Tandaan niyo lang yan. Balikan natin itong Romans chapter 10, verse number 1. Punta po tayo sa Acts chapter number 20. Acts 20. Acts chapter 20. Verse 31. Look at verse 31.
Ready, go. Let's read, please. Ready, go. Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with, underline the word, tears. Tears. Amen? When was the last time seryoso ka sa prayer mo? Na to the point, umiyak ka sa Panginoon. Amen? Paul, 3 years, iniyakan niya. Di ako nag-stop. I never cease, sabi niya, for 3 years, night and day. Nagaluha si Paul. For the space of 3 years. When was the last time na seryoso ka sa prayer mo? Na talagang to the point na iniyakan mo sa Panginoon, ang request mo. Para lang ang Panginoong Diyos pakinggan ka. Ganitong klase si Paul mag-pray. Hindi artificial, hindi haphazard. Hindi basta lang makapray. And I believe it takes hours and hours and hours mag-pray si Paul. He was never contented na minutes lang ay kanyang ibuhos sa prayer. And no wonder si Apostle Paul, very effective siya as a preacher, apostle, missionary. Why? Because he was a man of prayer. Church, kung gusto mo na makamtan, ma-receive ang answer, be serious in your prayer life. Amen. Be serious. I challenge you tonight. Make a difference in your prayer life. Hindi tayo pa pray lang. Kung gusto talaga natin ng result, we are not here to, para makita nag-pray. Pray with passion. What kind of prayer? Intense prayer. Ang intense prayer, wala nagamadali. Hindi nagpa-intimidate sa iba. Hindi nagpa-pressure sa iba. And this is the kind of prayer na gusto ng Diyos na ma-develop sa ating mga puso. Sometimes ang ating action, hindi makikita na tayo po'y seryoso sa ating panalangin. And wonder, uuwi tayo na walang anticipation ng si Lord sasagot. Kasi deep in our hearts, mga kapatid, na-fail natin ang criteria ng Panginoon. Look, Apostle Paul, every one night and day, I cease not. Never was a time na nag-miss siya, kapatid, sa pag-pray. Imagine mo na, for 3 years, therefore watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. With tears. Mas umiiyak pa tayo pag nakabasa tayo sa Facebook na inspirational story, naiiyak tayo, namumove tayo, na ano ang ating feeling, naaalog ang ating feeling. Mga pelikula, umiiyak tayo. Ginagamit natin ating luha sa walang kwentang mga bagay. Pero never tayo umiyak para sa mga unsaved people. Even your loved ones itself. Amen. Heartfelt. Heartfelt. Hindi lang shared, but heartfelt prayer. Hindi niya ginamit my desire, sabi niya, or my prayer, but ginamit pa niya yung word desire. Brethren, my heart's desire and prayer. He has a desire. Heart's desire and prayer to God. So meaning, real prayer starts from the heart. Amen. Starts from the heart. Pag wala sa heart ang prayer mo, kapatid, wala. Walang passion, walang burning, hindi intense. Kasi real prayer starts in the heart. Amen? Starts in the heart. At ikaw mismo, alam mo anong klaseng prayer. Aram ni Lord ang condition sa puso mo.
Dapat mga members, pag prayer time, dito tayo lahat sa loob. Walang magsige labas-labas. Prayer time is prayer time. Amen? Or praying to God. I don't care kung tapos ka na. But it's better dito tayo sa loob. Hintayin mong matapos yung iba. I don't care kung maglampas tayo sa overtime tayo. As long nag-pray tayo. Amen? Bakit lagi ka nagmamadali? Kapiranggot lang ibigay natin na oras. What is 8? 6 o'clock. Late pa tayo kunti dyan. To 8 o'clock, what is 2 hours? When in fact, nakaupo lang tayo dyan. Ano bang mabigat? Why can we not give much time sa prayer? If you believe on prayer that there is power, when you believe that God will move you through prayer, then spend a lot of time in prayer. Minsan ang prayer natin nasa bibig lang natin. Pero di makikita sa ating action na intense ang ating panalangin. Ang ating attitude minsan mali. Tears. There were tears in Paul's prayer. Night and day. What else ating makita? The third one is that it was a rightly directed prayer. Rightly directed prayer. When you see directed, to whom? Saan nag-direct ang kanyang prayer? Verse 1 again. Chapter 10, verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God. Take note, kanino niya gidirect? To God. Sa Diyos niya gi-address. Sa Diyos niya. To God. Okay? All prayers should be. And what wonders and wonderful things God can do in prayer, in answering to prayers of His people. When we come to Him asking for the salvation of their friends and loved ones. So all prayers should be direct to God. Amen? Sa Diyos dapat lahat. Sa Panginoon. To God. Huwag natin pang kung saan-saan pa. Dapat sa Diyos. Directed to God. Very familiar verse. Jeremiah 33:3. Amen? Sabi pa nila na calling number of God. Telephone number. Very familiar. 333. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Call unto me. Encourage tayo. Tumawag tayo sa Diyos. And here's a promise of God, and I will answer thee. Pag tayo tatawag lang, sasagot siya. At sabi niya, ipapakita niya mga bagay na mga kamangha-mangha na di mo pa alam. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Pangako yan ng Diyos. Promise the Lord. All we need to do is to call. Just call. Amen? Huwag tayo maging tamad. Tumawag tayo. Hinamon tayo. Call unto me. At sabi ng Diyos, i-assure niya tayo, and I will answer thee. Amen. Alam mo palang sasagot ang Diyos, bakit ka mag-atubili? Bakit ka mag-alanganin? Tumawag. Amen? Sabi pa nga, ito yung landline na hindi busy. Ito yung landline na hindi ka pwedeng sabihin na cannot be reached.
Ito yung landline na never kang ma-disappoint. Kasi every time tatawag ka, there's always a resolve or an answer. I will answer thee. Just direct your prayer to God. Direct your prayer to God. And what else ating makita? Number 4. Not only it was a rightly directed prayer to God, but also definite prayer. Bakit definite or specific? Sabi niya, Israel. Anong pinag-pray niya? Israel. Brethren, my heart's desire and prayer to God take note, for Israel. Very definite, very specific. Hindi lang sinabi niya na masave ang mga tao, masave ang people. No. Ano ang content ng kanyang prayer? Israel. Oh. Hindi siya nag-pray ng random. No? No. He did not pray, Lord, save my people. But he said, Lord, save Israel. Why? Because Israelite siya. Ang kanyang mga kababayan. The same way sa atin. Ipag-pray natin at ang ibang mga Pilipino masave. Amen. Kasi Pilipino, bago natin unahin na masave ang mga Americans, ang mga Africans, mga Chinese, unahin natin ang ating kababayan. Amen. Lord, mag-save kayo ng mga tao. Taga-Purok Silangan, mag-save kayo ng mga taga-Coronadal, mag-save nyo ang taga-South Cotabato. I-save nyo mga kababayan namin ng mga Pilipino. Specific, definite. Hindi siya nagsabi, Lord, i-save mo si He did not pray, Lord, bless my people, help my people, guide our people. No. He said that they might be saved. No? Israel, ang kanyang focus, Israel, na ma-save ang kanyang kababayan. Okay? So very concerned si Paul. Very concerned siya sa kanyang mga kababayan. Amen, Christians? Oh, the same sa atin. Tingnan niyo po, dapat specific ang ating prayer. James chapter 5, please. James chapter 5. James chapter number 5. James chapter 5. James chapter 5, look at verse 17. Elias, that is the same with Elijah, don't be confused. Tinawag din siyang Elias or Elijah, was a man subject to like passions as we are. And he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. So si Elijah daw, nag-pray siya earnestly at ang kaniyang prayer na sana wag mag-ulan at hindi po umulan. Okay? For the period of 3 years and 6 months. So, ano ang prayer niya? Ulan, na hindi mag-ulan. It might not rain. Yun ang kanyang prayer. Tapos, nag-pray ulit siya. Verse 18, and he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit. So, very specific. Ang pinag-pray ni Elijah, rain. Definite. Rain. So, sa atin, dapat the same principle. Amen? Kung mag-pray tayo, Lord, save my loved ones. Sabi ni Lord, who is your loved ones? Oh, marami kang loved ones. Save mo aking relative. So, dapat specific tayo. Mention natin, Lord, ganito.
Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, lula mo, lolo mo, pinsan mo, tito mo, tita, imbensyon mong pangalan. Amen? No? Israel. So ito mga kapatid, yung prayer ni Paul, no? Deep longing. Meron siyang deep longing. Gi-express niya ang kanyang longing through prayer. Through prayer. Alright? Okay? Right, number 2. Okay? Ating makita. Paul's longing hindi lang po prayer. Hindi lang prayer. Pero gi-express din or accompanied by works. Okay? Pag sinabi mo accompanied by works, may kasama. He not only prayed, but he went into action in some very practical ways. His longing in prayer for men and women to be brought to Christ showed itself. At makita po natin dito sa ano ni Paul. Alright? So, paano po? No? Paano nag-express ni Paul ang kanyang longing and desire? Kanina, nag-express niya through prayer. Ito naman, through works. Number one, by the life he lived. By the life he lived. Yan. By the life he lived. Meaning, Paul won souls by the life he lived, or by the life that Christ lived in him and lived out through him. Anong sabi ni Paul? Galatians 2:20. Galatians chapter 2, verse 20. Galatians chapter 2, verse 20. Okay, basahin po natin. 2:20. Ready, go. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Notice the word, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Yung phrase na yan, Christ liveth in me. So mismo sa buhay ni Paul, nakikita po yung kanyang sinasabi. Nakikita po si Kristo. Amen? Hindi lang po siya nag-preach, mga kapatid, but Paul himself, ating makita paano po nag-work, paano po siya namuhay. Talagang makikita po si Jesus Christ sa buhay ni Paul. Alright? Minsan, madali lang po mag-preach. Madali lang mag-soul winning. Madali lang mag-witness. Pero ang tanong ba, ang buhay mo ba, nag-fit ba sa gishare mo? Makita ba nag-soul winning mo na may real changes sa life mo? Si Kristo andyan talaga, buhay sa puso mo? Amen. Kahit gaano ka pa kagaling soul winner ka, Brad, pero ang buhay mo naman hindi mag-jive, doon po sa Kristo nag-i-introduce mo, mahirap pa rin mag-win. Amen. Dapat number 1 talaga ang message natin, ating personal na buhay. Paano ka nabuhay? Paano ka binago ng Diyos? Yun ang pinaka-effective na message na makita ng mga unsaved. Talagang ma-amaze sila kapag may changes ang ating buhay. Kahit di mo yan sabihin.
Pag nakita nila na binago ka ng Diyos, mga kapatid, I tell you, ma-impress po sila sa ating Panginoon. Paano ka binago ng Diyos, dawi ka magdamit? Dapat mga babae may pagbabago, dawi tayong magdamit. Dawi kayong magdamit. Amen? Ma-identify kayo na Christian. Whether sa school or sa workplace ninyo. Yet not I, but Christ liveth in me. Ang taong may Kristo may pagbabago. Babaguhin ang mindset mo, dawi, ang perspective mo sa buhay. Hindi ka na worldly, hindi ka na materialistic. Kasi ang mindset mo iba na. Godly na, hindi na temporal, kundi eternal na mga bagay. Ang mindset ng isang Christian. Amen? Tingnan niyo si Paul, ang buhay niya. Colossians 1:29. Colossians chapter 1 verse 29. Colossians chapter 1 verse 29. Nung sabi ni Paul, whereunto I also labor, striving according to His working, which worketh in me mightily. Take note. He allows the Lord to work through him. Ang buhay niya, nag-labor siya, nag-strive siya, mga kapatid. Yung dapat ang Kristiyano, hindi relaxing but striving. Working, which is worketh in me mightily. Wow. Ba? Napakaganda. Ang prayer ni Paul, makikita mismo sa buhay niya. Ang kanyang sinasabi, ang kanyang ginapreach. By the life he lived. By the life he lived. Next, not only that, mga kapatid, paano ba? Accompanied, expressed in works, by the life he lived, by the words he spoke. By the words he spoke. Paul won souls by his preaching. Amen? Daming na-save through his preaching, by his testifying to the Jews and Gentiles, to many or to few, in prison or in the palace, in the street or in the synagogue, by day or by night. This was possible because his lips were available to the Holy Spirit. Words. Sabi si Paul, walang hihigit sa pagiging preacher ni Paul. Kahit saan, walang pinipili. Street preaching, nakulong siya, preach siya sa kulungan. Sa synagogue, preach siya doon. Sa palace, preach siya doon. Kaya nakarating ang gospel doon sa Caesar's Palace. Gigreet pa niya doon ang mga Christian. Kaya wala siyang pinipiling lugar para mag-preach ng Word of God. Amen, Christians? Dapat tayo bold. Amen? Pag sinabi mong bold, hindi ka na-intimidate, hindi ka nagpapadala, hindi ka natatakot. Ang mga first Christian ng unang panahon, they were so bold in preaching the gospel, despite gina-persecute sila, despite na buhay nila is at stake, and yet they are so bold in sharing the gospel. When in fact, they were persecuted. Pero kahit gi-persecute sila, kinukulong sila, pinaghahabol sila, pinag-uusig sila, and yet, yung mga bagay na yun, never nagpa-stop sa kanila na hindi mag-share ng gospel. In fact, the more sila gina-persecute, the more guys spread ang gospel. Basahin mo Acts chapter 8, beginning chapter 4, hanggang dyan, kung paano nag-spread out ang gospel, ang evangelization, because Christians, they were so bold in sharing the gospel. Amen?
When was the last time nakasoul winning ka? Amen. Minsan nag-intimidate tayo na nadadala tayo sa hitsura ng tao, sa tayo ng tao, kung ano, sa physical. Naalanganin tayo. Pero sa mga bagay na very bold tayo magsalita ng ibang topic, mag-open ng ibang topic. But when it comes to the Word of God, nahihiya tayo. Wala tayong boldness. Wala tayong courage na mag-share sa gospel. And don't you know, silence is a sin? To be silent, mga kapatid. But si Paul, hindi. No? Kikita sa kanya bibig. Dapat every time may topic, kapatid, dapat ma-insert natin ang gospel. Amen. Amen? Any topic man yan. Dapat sana kung may conversation ka sa isang tao, friend mo man yan, relatives mo man yan, dapat di kayo pwede maghiwalay na hindi ka naka-mention about Jesus Christ. Di kayo dapat maghiwalay na never ka naka-mention about the gospel. Kahit kaswal lang. Nagkita kayo, o before ka mag-alis, matanong kita, save ka ba, Brad? Save ka ba, Kas? Sure ka na ba, pag namatay ka, langit ka? Mo ginang bagay ba nga, di ginato mo sigurado? Sagutin mo, no. Pwedeng masigurado. Dito sa mundo, lahat na bagay, walang kasiguraduhan. Pero sabihin ko sa iyo, may isang bagay sigurado, ang kaligtasan. Amen. Trabaho mo, walang sigurado yan. Bukas, trabaho mo pa ba yan? Buhay mo, walang sigurado yan. Bukas, buhay ka pa, hindi. Sino bang akala ang ABS-CBN? Kalaking company yan, magsirado. Amen? Sino mag-akala ang CNN Philippines, sirado na rin. Another media outlet, lately lang nagsirado. Sa lahat na bagay sa mundo, walang kasigurado. But praise God, mayroong isang bagay sigurado. Sabi ni Paul, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Salvation is sure. Amen? Dapat yun, mga kapatid. Paano gi-express ni Paul ang works niya? Hindi lang through prayer, gi-express niya ang kanyang desire. Okay? But he expressed through his life. Dedicated siya. Passionate siya. Ginagawa niya. Gisurrender niya ang buhay niya. What else? Through words, preaching, teaching. Kahit saan siya, he preached the gospel. And of course, finally, by the letters he wrote. Ilang letters, Brad, sa Bible sinulat ni Paul? 13. Kung i-count mo pa ang Hebrews, some Bible scholars, they believe na ang writer, although unknown ang writer sa Hebrews, debatable pa kung sino talaga ang writer sa Hebrews. But most scholars, they give credit na possible ang writer si Paul. Pag gidagdag mo ang Hebrews, naging 14 na. Lahat ang sulat ni Paul, walang apostle sa Bible na pinakamaraming sulat si Apostle Paul. Amen? Ganon siya katindi. Ganon siya ka-passionate. Ganon siya ka-dedicated sa pag-preach ng gospel, sa pag-share ng gospel, sa pag-follow up sa mga taong nasiran niya. Hindi lang through preaching, napakasipag si Paul, maging sa pagsulat. Kapoy ba yan magsulat? Hello, amen? Oy, hindi biro. Lalo na sa time ni Paul. Kasi si Paul, may problema sa mata. Hello? Na-remember niyo po, nung nakita niya, na-encounter niya ang Panginoong Diyos sa Road of Damascus? May light galing sa langit, nahulog siya. Nung sinakyan niya, and since then, nabulag siya for 3 days. Tapos pinuntahan niya si Ananias, and then may nahulog doon na parang scale, sabi ng Bible.
Parang mga himbis na hulog. Since then, nagkaroon na siya ng problema sa mata. Lagi siyang galuha-luha. Sagabal sa kanya. Kaya 3 times, he besought the Lord na sana alisin yung problema niya sa mata. Pero sabi ni Lord, Paul, my grace is sufficient for thee. Pwede niya gawing excuse yun na di siya magsulat. Pero gayon pa man, kahit sagabal sa kanyang mata, may problema siya sa mata, pero tingnan niyo po mga kapatid, hindi po napigilan ang kanyang pagsulat. At nung magsulat nung una, hindi po biro. Kasi kukuha ka pa ng ink, tapos yung feeder lang po ng yung feeder lang gagamitin. Hindi katulad sa atin ngayon na napakadami ng paraan magsulat, pentel pen, Staedtler, kung ano-ano, available na. Nung una, kahit ink, napakahirap. Kasi kailangan mo pa i-extract mo, magkuha ka ng bark, tapos i-pound mo, tapos pugaan mo yan, tapos i-filter mo para magkaroon ng ink. Hindi katulad ngayon na magbili ka lang doon, may ink na kaagad. Sa kanila, i-manufacture pa nila para magkaroon sila ng ink, makasulat sila. At ang materials pa, ang writing materials, papel, hindi katulad ngayon. Nung una, napakahirap mag-produce ng papel. Hello, are you listening? Yung ibang sinusulatan nila, bato. Nung una, cow skin o mga balat ng hayop, ipadry nila yan. Maraking proseso pa bago nila magamit writing materials. Mga dahon, mga bark ng kahoy, yun yung writing materials nila nung una. Matingnan nyo ang sipag ni Paul. Despite, mga kapatid, kaya meaning, hindi pala rason na out of resources ka, maging tamad ka na. Ang tao, maging creative lang tayo. And look at Apostle Paul. From book of Romans until Philemon, si Paul ang writer po niyan. Paul, an apostle of Jesus Christ. Paul, the servant of Jesus Christ. The greatest preacher, the greatest missionary, and the greatest apostle is Apostle Paul. Hello, amen. Kapatid, ang real Christian, hindi lang po sa salita. May action. Hindi lang sa prayer si Paul. Pinakita niya sa personal niya na buhay. Namuhay siya, nagsalita siya, nagpreach siya, of course, sa kanyang mga sulat. Galatians 6:11, and we will close. Galatians 6:11. Anong sabi ni Paul, mga kapatid? Galatians chapter 6, verse 11. Galatians 6:11, ready go. Ye see how large a letter I have written unto you with mine hand. Large. He mentioned the word large letter. Sinong nasulatan mo na loved ones mo, kapatid, na binanggit mo pa yung gospel? Sa time natin ngayon, di na uso. Wala na yung hard na magsulat-sulat ka, hard paper. Ngayon, chat, email, marami ng mode of para maka-communicate. Pero tanong, sino yung loved ones mo? Na ma-remember mo ngayon, nag-remind mo siya about the gospel. Amen. May matandaan ka ba na nag-send ka ng message about the gospel? How many times nag-send tayo, nag-chat tayo sa ibang tao, sa mga relatives natin, but never natin na-mention ang gospel? Amen. Kapatid, members, sana before mamatay ating mga loved ones, sikapin natin man lang na ma-inform sila about the gospel. Amen. Hindi natin siguro ma-reach out lahat. Face to face. But kapatid, wala na pong reason ngayon sa ating technology na hindi natin sila ma-reach out through gospel. Kahit sa abroad,
seconds na lang magdating na ang message. Amen? Kaya walang dahilan pagdating sa Judgment Day, sabihin natin, Lord, hindi ako nakashare dahil ganito. We have a lot of access, gialaw ng Panginoon, na ma-reach natin ating mga loved ones. Tonight, I hope like Apostle Paul, the prayer of Paul should be our prayer too. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen. Start with a desire, brother. Starts from the heart. I was really sad. Si lolo ko, mama ng papa ko, nanay ko, di ko na naabutan, namatay. Lolo ko, tatay ng tatay ko, di ko na naabutan. Pinanganak ako 1976, namatay siya 1972. And it's really sad, kasi anti-gospel siya. And definitely, nasa impyerno siya ngayon, kung ako ang mag-judge. Kasi anti-gospel siya. One day, gisiran siya ng tatay ko about the gospel. Kung gusto mong masave, maligtas, mapunta ng langit, magtiwala ka lamang kay Jesus Christ. Kaya siya lamang ang makapagligtas, hindi relihiyon. Anong sagot niya? Kung saan daw siya nadusmo, doon siya magbangon. Kung ano daw namulatan niya, doon siya magpakamatay. Ang kanyang principle. Si tatay ko, parang medyo na din, sinagot siya. Kung saan ka namulat, kasi ang principle niya, saan siya namulat, doon siya mamatay. Sinagot siya ng tatay ko, kung namulat ka pang nahubot-hubad, tanong ngayon, hubot-hubad ka ba until now? Doon siya nagalit, kaya parang na-corner siya. Sa galit niya, kapatid, tinanggal niya ang kanyang itak, hinabol niya ng itak ang tatay ko. Grabe ang takbo ng tatay ko. Siyempre, itak na yan Takbo ng takbo ang tatay ko. Gabay mo study ang tatay ko, kasamang nanay, ibang mga pinsan ng tatay ko. Anong ginawa ng lolo ko? Kinuha niya yung bahay ng putyukan, tinapon doon sa Bible study. Ganon siya katunto. Now, tanong mo ngayon, saan kayang kaluluwa niya? Pwede bang sabihin sa langit, anti-gospel siya? Amen? And it's so sad, mga kapatid, no turning back. No chance. Walang replay ang buhay. Kaya sa mga loved ones natin ngayon, habang may pagkakataon, sana po, sikapin natin, masira natin sila ng gospel. Amen. Like Apostle Paul, hindi po siya selfish. Wala siyang ibang prayer na sana maligtas ang kanyang mga kababayan. Walang pinaka-greatest joy, kapatid, na sana po makristiyan ang ating mga loved ones. Amen? Wala. I'm so happy na lately lang nalaman ko ang pinakabunso ng tatay namin. Although Pentecostal siya, active pa siya na Pentecostal member. First year high school pa lang ako, nag-start na siya, mga kapatid. But lately, nag-inform sa akin na sa Baptist na siya ngayon, nag-church. May ginamit ang Panginoong Diyos, circumstances, nagkaroon ng problema ang church nila. Tapos may something, tapos gibreak siya ng Panginoong Diyos, nag-separate siya sa asawa niya. So ginamit ni Lord na circumstances, mga kapatid, naintindihan niya ang real gospel. And praise the Lord, mag 2 months na siya ngayon na nasa Baptist church na. Amen? Yun yung greatest joy ko, na ang mga loved ones ko, mga kapatid ng tatay ko, sana mga kapatid, mag-isa kami ng faith sa Panginoon. And I believe sa relatives mo rin, sa loved ones mo rin, dapat ganun din ang ating desire. Amen? My prayer to God for Israel that they might be saved. Tayo po tayo, please. I hope tonight meron tayong na-learn. Amen? Kay Apostle Paul na desire, mga kapatid. Panginoon, Lord, salamat po for this evening. Salamat, Lord, sa kay Paul. Ginamit niyo po na perfect example namin. Isang tao na napaka-concern sa kanyang kababayan. Na ayaw niya, Lord, na ang salvation sa kanya lang.
But gusto din niya ang salvation, may bahagi sa lahat na tao, especially, Lord, sa kanyang mga kababayan ng mga Hudyo. Lord, meron pa kaming maraming kababayan, marami pa kaming kapurok dito na hindi pa saved. Lord, please po, isave niyo po sila. Ang aming kapitbahay dito, Lord, sa paligid, marami pa kaming hindi nasiran, may mga boarding house sa paligid, may mga apartment, Panginoon, na di pa namin nasiran ng gospel. Lord, please, gamitin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng courage, bigyan niyo po kami ng boldness, Lord. Huwag kaming matakot, huwag kaming mahiya. Hindi dapat, Lord, na amin lang silang daan-daanan. Dapat bigyan namin sila ng gospel tracts. Invite namin sila, Panginoon, aming kapitbahay. Katabi lang namin, paglabas namin ng gate, may maraming tao, Panginoon. Sana, Lord, huwag namin itong i-take for granted because one day, Lord, liable po kami, accountable kami sa mga taong kilala namin, but never kami nag-share ng gospel. So, Lord, please gamitin yung mga members, kaming lahat, Lord. Magkaroon kami ng courage, Lord, sa pag-share ng gospel. And also, Lord, ipag-pray namin ang aming mga loved ones. Umpisa po ngayong gabi. Maraming salamat and continue to guide us, Lord, tonight, even sa message, sana manatili ito sa aming mga puso. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Okay, Brother Maki, please.